Ang salpukan ng magbiyanan narito. Mayroon lang sanang patron ang mga biyanan. Siya na yun. Kaya lang, mayroon siyang mala-Hitler na manugang. Eto na po ang nagrereklamo. Marilyn, humarap ka na. Nanay Marilyn, ano po ang problema? Nireklamo ko po ang manugang kong ward break. Maninira ng gamit. Pati yung mga anak kong natutulog, nagigising sa ingay dahil lahat ng nahawakan niya binabato sa dingding. Binabato sa dingding? Bakit? Okay, war freak daw ang kanyang manugang. Bakit umiinom ba? Hindi naman po, nag-aaway sila ng anak ko. Nag-aaway sila nung asawa niya, anak mo. Doon sila nakatira sa iyo. Oo. Ngayon, gaano kalaki ang pamilya? Ilan ang anak? 8 po ang anak nila. 8! Tapos sa'yo pa nakikitira? Sa akin po nakatira, pero ang sinabi po niya, bulok ang bahay ko. Pero saan po siya? Hanggang ngayon, nasa bahay ko. Bulok? Oo, hindi, nagrereklamo pa. Nakikitira na lang, nagrereklamo pa. Ayun, naninira pa. Ano yung sinisira naman sa'yo? Mga gamit kong hiniram niya, hindi na naibalik kasi sira. Tulad ng? Tulad ng gamit sa pambahay. Oo. Sinisira po niya. Bakit? Baka may topak? Baka may sira ang ulo? Ward break po siya. Pag nag-aaway sila ng asawa niya, binabato po niya. Pero may mga hanap buhay na ba yung mga anak ninyo? Meron po. Meron naman. Itong manugang mong pasaway? Mayroon po. Anong trabaho niya? Sa po siya, factory. Kinompronta mo na yung manugang mo? Pinagsabihan ko na po siya, magpatingin siya sa doktor. Oh. Kasi hindi na niya mapigilan yung galit niya. Kung ano pong mahawakan niya, binabato po niya. O, kita mo na? Hindi ba kasi hindi na normal? Yes po. Kasi yung galit, lahat naman nagagalit. Pero ito araw-araw? Araw-araw po, madalas araw-araw. Ano naman nasabi ng anak mo? Ba't di niya masawa yung asawa niya? Sila pinagsasabihan naman po niya, yung talagang matapang po yung asawa niya. Mabuti hindi kayo sinasaktan. Umabot na po ng time na sasaktan niya ako, gumit na naman po yung anak ko. Gumit na lang yung anak mo. Ilang taon na ba itong manugang mo na ito? 30 years old. 30 years old? Ay, nako, ewan ko ba. Okay, so, alamin natin. Pasan ko ang daigdig, gaya naman ang pakiramdam kapag mag-isa at walang nakakaunawa ang inirereklamong manugang. Monica, humarap ka na. Ma, grabe! Ang sama na ikaw! Ano ba lang? Ano ba? Dalawa ba? Ano mo ba lang? Hanggang dito na dalawa na mga ganun mo. Sana nagkatulahan na lang isang anak mo. Bakit lagi na ba mo lang? Umigit na ka sa akin lagi. Kaya ako nag-trigger, mama. Hindi mo muna ako tanungin siya. Kaya kampihan mo siya ang kinuha ko. Hindi ko kinakampihan. Ugali ako lagi sa paningin mo. Yan ang tingin mo sa akin. Diba? Nagbubukalan niyo ako. Okay, sandali lang. Okay. Naku, nagkukwentuhan kami ni Monica dito. At hindi lang pala 8 ang kanyang anak. 10. Namatay yung dalawa. Bakit namatay, Monica? Nagkaroon po yung pangatlo kong anak na. Nung nailabas ko po siya, nagkaroon po siya ng pneumonia sepsis po. 3 months na po siya, tapos natubuhan. Yung pang-8 naman po, yun po yung ngayon lang, tapos kinabukasan namatay dahil nag-lock po yung singaw. Nag-lock po yung ngalangan niya dahil may singaw. Naagapan naman po namin, kaso yung pagdala namin doon, infection niya, kumalat na po hanggang dito. Nagpatali ka na ba? Dapat po itatali, kaso nag-bleeding po ako dito sa last. Yung January 2021 po ng 2024, kaya hindi po ako... Huwag mo nang dadagdagan itong 8. Hindi na po. 1 taong gulang pa lang ang bunso mo. Lahat ba napapaaral? 6 po. Kasi po may PWD ako, 3 years old, tapos pang-siyam, tapos ito pong last. May PWD pa siya na anak. Tapos yung asawa mo, meron bang trabaho? Wala po. Yung dahilan kung bakit nagbubunga nga ako. Galit na galit ako kasi nga po, pinupush ko na mag-apply. Tinulungan ko naman po siya maglakad ng requirements niya. Kasi nga po mahina siya magsalita, mahina sa diskarte. Na pag magtatanong, kinagad ko naman po siya. Kapag inaaway ko na po siya na kulang yung ganito natin, kulang yung ganyan. Tapos pinala na po kikit na si mama, doon ako mag-ano na, ano ba yan na? Paano hindi ako kikit na? Binadown mo yung anak ko na nurid-nurid kasi hindi ka nag-aral, may nang loob.
Siyempre, sino magulang na hindi nagigit lang sa anak niya? Hindi na daw niya rin Dahil sarili ano niya, mo May. yung anak ko. Pati na daw niya yung sarili niya rin. At Anong tinutulungan gagawin naman ko? kayo. Wala akong magawang paraan. Pero- Ikaw, ang lalaki. Pero teka muna, tama yun, nanay, Huwag mong kukonsintihin yung anak mong batugan. Sa totoo lang. Nanay, marami akong kilala, walang pinag-aralan, pero marunong magbuhat. Nagbubuhat sa palengke. Di ba? Sa pier. O, dami pwedeng gawin. Pag nilapit namin yan sa barangay, marunong naman siguro magwalis ng kalye yan. Tama ba ako? Huwag mong kukonsintin yung anak mo kasi 8 ang anak. Oh. Di ba siya nagtatrabaho, wala ka masasabi? Yun na nga lang. Aminado ka na masama ka magalit. Masama po talaga. Simula nung, sa panganay ko po, Oh. inamin ko po yun, nano ko po siya, nalaglag ko po siya dun sa terrace kasi nga po, may gusto kong kainin at hindi siya nakikinig. Puro siya kalapati noon. Ano? Anong Puro kalapati? kalapati. Nag-aalaga ng kalapati. Opo. May time nga nagle-labor na ako, pumapalakpak pa siya yung kalapati niya. Pinapalakpakan niya kasi nga po mangingitlog din po. Inuna pa yung kalapati. Pero pag Baka siya po yung pinapalakpakan. Teka muna, sandali lang. Alam mo, okay lang magalit, pero kapag yung galit over, hindi rin magandang nakikita ng mga Opo. anak mo yun. Di ba? Opo, Miss Corina. Tsaka nakikitira lang kayo. So bakit ganon? Tsaka matanda na siya. Hindi ba dapat hindi mo na yan sinasagot-sagot ng ganyan? Opo. Mihingi naman po ako sa kanya ng sorry. Tapos Hindi, huwag ka na mag-sorry. Sa akin, di uso sorry. Magbago ka. Di ba? Dapat ganon. Oh, kasi pag puro galit yung laman ng bahay ninyo, hindi papasukin ng swerte. Tama ba? Tsaka alam mo ba yung postpartum depression? Yung postpartum depression, normal yan kasi nagkakaroon ng pabago-bago ng hormone ng babae kapag nagbubuntis at nanganganak. Kung hindi mo alam yon, una may mga gamot para dyan, para mag-stable. No? Makikipag-usap ka kay Doc Camille kung paano yon. Para huminahon ka. Hindi naman yan forever. Ano yan? Temporary. Pansamantala. Para matulungan ka sa galit mo. Kailangan alam mo kung ano rin ang ginagawa mo. Kundi palala ng palala ang sitwasyon ninyong lahat. Ilan na anong sinira mo na nagamit sa bahay? Yung tablet po niya na inago ko po sa Tablet! asawa. Naku, napakabahal mo naman pumili ng sisirain. Di ba pwedeng mga na lang, kubiertos? Suklay. Saka po yung salamin niya. Alam nyo ba, na ayon sa NEDA, kailangan nila for a family of 10, 8 kids, 2 parents, ng mga 20,000 pesos a month. Yung kinikita ni Monica, kung 20,000 halimbawa for a family of 10, 645 pesos isang araw sa factory. Kung kukumpletuhin niya ang Monday to Saturday, ay 14,000 lang. Marami pang kaltas. At hindi pa araw-araw pumapasok. Kasya ba yun? Yon, hindi kasya. Kaya kailangan, napakalaking tulong kung magtatrabaho ang anak nyo. Di ba? Kung makapagmura daw ay parang wala ng bukas. Yan ang reklamo from a raging sister-in-law. Eto na po ang kakampi ni Marlene. Marife, humarap ka na. Kapal na mukha mo! Mahiya ka! Akala mo wala akong ginawa tama sa'yo. Mahiya ka! Wala ka lang ang naiambot sa bahay. Nangangalambag, sigurado ka. Nung nanganganak ka, tinawag mo ako, tinatawag mo, ay! Huwag ka magsasabi na wala akong inambag. Mga damit ko, nilalaba ako. Ang kapal ang mukha mo din, ay! Mahiya ka! Lahat ang kasama mo yung anak ko sa akin. Maliit pa kayo, kasama na kayo, oy! Huwag ka Parang mag- ako patulong eh. Okay. Marife, bakit galit na galit ka? Parang may narinig ako na ikaw yung nagsusustento sa mga anak ni Ate Monica. Wala po lang sa akin siya lumalapit. Tapos ako pa minamasama niya pag hindi ko siya napapahiram. Kahit naman po sino magkikimkim. Tapos sasabihin niya, pinapakialaman sila. Pag inaawat sila, susulera ang magulang ko. Oh, bakit hindi ba? Hindi talaga. Isa ka rin na. O, Talaga ba? anong tingin niyo sa ginagawa? Palagi ba siya humihingi sa'yo ng tulong? Madalas po, ultimo sa diaper, sa pagkain nila. Sa akin po yung inaasa. Balit ba hinihingi ko? Balit ba hinihingi ko? Pareha tayo may pamilya, pero huwag mo iaasa sa akin. Tapos Eh, walang hindi mo trabaho, ako kuya mo kasama. eh.
Kapag hindi nakakapagbigay sa ano, Nakapagbigay kami pa masama kasi hindi daw namin sila tinutulungan. Hindi namin kasalanan kung marami kayong anak. Magkano utang niya sa'yo ngayon? Sa akin mo malaki na po. Kung tutuusin, ang utang niya higit na sa 1,000 ang utang niya sa Hindi, kaya nga, akin. magkano ay lista mo? 4,000 po yung utang niya sa akin, mahigit pa. pero hindi niyo ba naisip na kaya nagkakaganito si Ate Monica dahil din sa anak ni Ate Marlene, yung asawa niya? Sinabi nila na magpa-check up ako. Saka meron po bang may something na nakakapagtrabaho nag-aasikaso ng anak? Kahit sino makakita, akala may something ka. Ay, Maripe, bago mo ako ganyanan. Maliit pa kayo, kasama ko na kayo. Kaya doon na lang ako nag-ano sa inyo. Paunti-unti lang na diaper. Hindi mo nga Susumbat mo pa. O Monica, nakikita natin ang diferensya ng asawa mo, diferensya niya, pero yung diferensya mo, kailangan nakikita mo rin, ha? Oo, ha? Kasi hindi rin maganda yan para sa anak mo. Diba? O eto naman, kung may kakampi si Marlene, may kakampi rin si Monica. Kahit may asawa si Monica, ay parang single mother daw ito. Walang maasahan. Kaya pinili niyang unawain na lang si Monica. Ayan, Nanay Adela, humarap ka na. Nanay, kaano-ano mo si Monica? Kapitbahay lang po. Ah, kapitbahay. O, ano naman ang nakita, ano naman ang obserbasyon mo? Ang kay Monica, ma'am, naintindihan ko yung sitwasyon kasi ramdam ko din nung time na ako yung nasa patayuan niya. Naintindihan ko siya kasi dumadaan sa pagsubok. Maraming pagsubok ang pinagdadaanan niya kasi, ma'am, imbes na kumampi yung nanay sa kanya, hindi. Tuwing nag-aaway silang mag-asawa, nandyan lagi yung nanay na sumasabad sa kanilang dalawa. Dapat, kung problema ng mag-asawa lang ang mag-usap. Lalo na kasi may pinagdadaanan si Monica, naiintindihan ko yung sitwasyon niya kasi bagong panganak magtatrabaho at saka may time na mag-away sila, magpang-abot sila na sa tagaan. Sinasabihan ko naman po. Tagaan? Yes po. May tagaan? Muntik niyang initak yung asawa niya po. Monica, meron talaga tayong problema. Kasi kung humahawak ka pa ng pantaga, biro mo nakikita lahat yan ng anak mo. At pagkatapos, kung magkatuluyan, ikaw ay makukulong. Hindi ba? Kanina pa natin siya pinag-uusapan, Baka kanina pa siya nabubulunan. Andyan yung asawa eh. Andyan yung asawa. Ang may pinakamalaking responsibilidad sa mga anak nila ni Monica. Ang haligi dapat ng tahanan. Eto, nasa panig siya ng kanyang asawa, ha? Okay, anong pangalan niya? Sis. So, gaano kayo kadalas mag-away ni Monica? Pag wala po akong naabot sa kanyang panggasto sa araw-araw, sa loob po ng 1 linggo, siguro po 3 beses. Ano yung nilaraket mo? Ano yung... Contraction, opo, extra, wala po permanenteng trabaho. Okay. Hindi ka nakatapos ang pag-aaral? Hindi po. Hanggang saan lang? Grade 4. Grade 4. Di ba? Parang gusto ko ring sermonan na naman si Marlene. Bakit hindi mo itinuloy ang pag-aaral ng mga anak mo? Ako po, ma'am, hindi pa ako nagkulang. Kasi maagang nag-asawa yan dahil doon siya pumunta sa bahay namin. Hindi. Nanay, kasalanan mo. Ikaw yung nanay, pati yung ama. Kailangan, single parent ka. Ilan ang anak mo? 6. 6 single parent. Ay. Pero, libre ang paaral hanggang high school. Baon lang naman. Yung bumalik po yung nanay ko, malalaki na po kami dahil po umalis po yung nanay ko, nag-stay po ng trabaho. Doon po kami sa tatay ko. Bali yung tatay ko po, lasinggero, hindi po niya kami totaling nag-abay. Ay. Pero yung that time na po na bumalik po yung nanay ko, huli na po yung lahat kasi yung kuya ko po, binata na po nun. Kaya mabot sa grade 4. Kaya nga, nanay, mahirap ang buhay, Mahirap talaga ang buhay. Mahirap din namang manisi at saka manghusga. Pero ito kaya nga sabi natin, bago tayo mag-anak o bago tayo ma-inlove, kailangan pag-isipan na kung paano bubuhayin ng mga anak, paaaralin. Kasi responsibilidad natin lahat yun. Habang buhay po yun. Oo, nanay. Sis,
malakas naman siguro ang katawan mo. Eh, Opo. kung itatawid ka namin sa barangay, itatrabaho mo ba? Opo. Oo, hindi ba? Opo, kahit ano po. Parang nasasakdal, ano? Tapos, yung 4Ps, sa lahat ng mga anak ninyong nag-aaral, kailangan ninyong magsigasig at i-follow up ninyo. Hindi naman lalapit sa inyo yon. Kayo ang lumapit. Okay, Dr. Love, ano bang ibig sabihin doon sa family planning? Humayo kayo at magparami, ang sabi sa Tandaan natin Biblia. na noong mga panahon ang sabihin ng Diyos yun, kukunti pa lang ang tao. Kailangan may common sense tayo. Anong nangyayari ngayon, hindi na nagiging common ang sense. Tama. Diba, sis? Sis, nakasampu ka na. Alam mong kulang sa'yo? Kulang ka sa paligo ng tubig na malamig. Itong si Monica, may problema ka rin. Kahit na anong kalabit ng gawin ni sis sa'yo, kung hindi mo gusto, hindi kayo makakasampu. Sa simbahang Katoliko, I can only speak for the Catholic Church, hindi sumasang-ayon ang simbahang Katoliko sa anumang artificial method of family planning. Bakit? Kasi binibigyan kayo ng karapatan ng Diyos at ng simbahan na mamili at yung inyong kapangyarihan over yourself and your partner, ma-implement ninyo, ma-practice ninyo. Ano yung ginagawa natin? Natural control, no? Pinakamagandang paraan ng family planning, rosaryo. Pag ginigiyang-giyang ka na, tuturuan kita, Monica, humawak ka ng rosaryo. It takes about 15 minutes to finish one mystery. Pag kumalabit uli sa'yo, sabi mo, nasa second mystery pa lang ako, 4 na mystery yun. By the time matapos mo yung 4 na mystery ng rosaryo, tulog na yung kumag na yan. Sa inyong mag-asawa, hindi pwedeng kukuya-kuya-kuy lang tayo sa bahay. May 8 batang umaasa sa inyo. Kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming... Salamat, Ate Coring.